Yan guys, Jong here, and today, para sa video na to, isosolve natin ang issue na na-encounter natin sa ating bagong battery, which is yung Dynes DL5.0C. Kasi nahirapan tayong i-connect siya sa inverter through yung kanyang communication cable, yung CAN at saka RS485 na protocol. Ito ang dalawang cable na kasama ng battery na binili natin. Kung papansinin natin, yung cable na ito ay para siyang standard na LAN cable. Hindi siya customized. Kasi nag-i-start siya sa white, orange, at saka nagtatapos siya sa brown. Parehas. So, para ma-check natin kung ito nga ay sa isang standard LAN cable, test natin. Meron tayong tester dito na naka-ready. So, i-testing natin. Kabit natin yung isang end dito at saka yung isang end naman dito. Kapag umilaw yan ng draw diretso or dire-diretso, ibig sabihin, standard nga talaga siya. Okay, try natin. Ayan. Ayan. So, standard nga talaga siya. Diba? Umiilaw lahat. Lahat umiilaw. Mahina. Oh. Yes. Pero, medyo mahina na yata yung battery nito. Pero umiilaw pa rin siya. So, standard cable nga siya. Pero yung isa, eto yung pangalawa. Kung titingnan natin, dalawa lang ang pin ng bawat dulo. Tingnan natin, dalawa lang. I think pin 4, 5 lang. The rest blanco na. Okay? So yung dalawang to, hindi to gumagana. Pero meron akong nakita sa manual ng PowerMR na meron siya ditong layout para sa kanyang communication. Saan ba yun? Teka, hanapin natin. Ayan. Ito. Sundin natin to. Pero, napag-alaman ko na ito lang ang susundin mo o sundin natin, pero ito, hindi. Kasi itong isang ito, para ito doon sa battery ng PowerMR. Yung brand na PowerMR na battery. Yung layout na yan. Bale, yes. Yung layout kasi ng Dynes, iba. Kaya susundin natin ang dito lang sa kaliwa. No? Sa kabila lang ang susundin natin. Ito sa isa, susundin natin to. 1, 2 at saka 8. Yun lang ang i-occupy natin. Yung pin 1, 2, pin 2 at saka pin 8. Din sa kabilang side naman, eto, as is lang ito. Hindi natin ito gagalawin. Yan ang kanyang magiging position. Lahat. Walang gagalawin. So, kung may gagalawin tayo, dito lang sa kabila. Dito lang sa part na ito. Puputulin natin. Pero hindi natin ito puputulin kasi sayang. So, meron na tayong ready na cable para dito. So, kunin lang natin. Okay, ito yun. Ayan. So, magkikrim tayo ngayon. As you can see, dito sa kabila, so, pabayaan lang natin. As is lang to. Hindi natin to gagalawin. Tapos, ito naman sa kabila. Ito yung gagalawin natin. So, ang color na ikikrimp natin is orange, white orange, at saka green. Yun ang ikikrimp natin. So, ito yung tools natin. At saka itong pamputol. So, simulan na natin. Ayan. Tanggalin muna natin yung insulator. Balatan muna natin. Ayan.
So, okay, yung color green ang pipiliin natin, yung solid green, hindi yung white green. Ayan, tanggalin natin yung white green. At saka yung white orange at saka orange. The rest ay putulin na natin. Puputulin na natin lahat ng to. Bali, 3 lang ang ating ititira. Ayan. Putol na. Ngayon, ang sequence naman nito, ayon sa nabasa natin na thread sa online, nagtanong tayo online kung ano ba ang ano ang setup nito. So, merong nagsabi doon, nag-comment na unahin mo yung orange, white orange, at green. So, pin 1, orange, pin 2, white orange, at saka pin 8, green. Pero bago yan, putulin muna natin kasi masyado siyang mahaba. Ayan, putulin muna natin. Ayan, dito na. Putulin natin dito. Ay, yun, putol na. Ay, hindi pa pala. Ay, yan, putol na. Okay, so ayan, i-arrange na natin from orange, white orange, and green. Yan. Sana pumasok agad. Okay, pumasok. Ay, hindi pala. Teka lang. Yan. Yan, pumasok na. Tingnan natin kung umabot. Uy, parang hindi umabot ah. Ulitin natin. Parang hindi umabot sa dulo. Hindi nasagad. Ayan. So, ayusin natin. Ayan. Okay na to. Yan. Saktong-sakto. Yan. So, tingnan natin kung sakto na ba. So, pag nagki-crimp tayo, hindi natin lalagyan masyado ng puwersa. Kasi baka umusli yung mga wire sa ilalim. So, alalay lang. Ayan. Ayan. Baliktarin natin. Isa pa. Ayan. Para matibay. Ayan. Na-crimp na natin. So, nakikita natin yung pin 1 at saka pin 2, tama. At saka yung pin 8. Sige. So, ito. Ito yung isa. At ito naman yung isa. Ito yung ipa-plug natin sa battery at yung isa naman ipa-plug natin sa inverter. Yan. Test muna natin. Ayan. Okay guys, nandito na tayo sa ating Dynes battery. Ayan. So, bago natin isaksak ang ating cable o communication cable, dapat unahin muna natin itong dip switch. Kailangan natin i-on yung number 2 kasi 4 yan. So, 1, 2, 3, 4. So, yung pangalawa, i-on natin pataas. Okay? So, on lang. Then, isasaksak natin yung ating battery. Isasaksak natin yung ating cable sa ating inverter. So, ayan. Yung cable na to, yung isasaksak, sabi ko kanina, isasaksak natin sa battery yung itong hindi natin i-crimp, yung pinabayaan na natin yung untouched, kumbaga. So, ito yung isasaksak natin, itong santo, dito sa can in ng battery. Ayan. Dito tayo magsasaksak sa can in. Diba? Sasaksak natin
Diyan. Yan. Ito, yung isa naman, ito naman, na crimp natin, isasaksak natin ito sa inverter. But before that, tingnan muna natin yung inverter natin. Ayan. I-off natin yung ilaw. So, yung inverter natin, pupuntahan natin yung page kung saan press down lang tayo. Kung saan lalabas yung CPU version. Ito na yun. Ito na yan. Ano? Ang susunod dyan ay 0. Diba? 0. Kasi nga, yung details na to, dito na mag-start yung ating, dito na lalabas yung parameters ng battery. But before that, bago natin isaksak yung wire o yung communication cable, dapat yung settings natin sa ating battery type, which is nasa page 5. Punta lang tayo sa 5. Ayan, page 5 is naka LIL. Ito kasi yung LIL is lithium battery. Yung L na yan, ito yung pylon protocol. Yung Li is lithium, tapos yung L naman is pylon protocol. Take note, tandaan natin guys na hindi tayo pwedeng mag LIP kasi yung LIP is Pace Protocol 485 at saka yung LICI Pace Protocol via 232 or RS232. So dito tayo sa LIL o yung sa lithium pylon RS485 na protocol. Ayan. Okay natin yan. Tapos ready na. Okay, exit tayo. Ngayon, isasaksak natin yung kabilang wire. Ito. Yung kabilang wire, isasaksak natin ito doon sa ilalim. Ayan, dito. Ito kasing isa, ito yung sa Wi-Fi. Yung katabi niya, ito yung para sa communication. RS485. Ayan. Okay, nasaksak na. So, ngayon, titingnan natin dito. Okay? Ayan. Tingnan natin. Pupunta tayo doon sa may CPU version. Dapat meron, kanina 0 siya. Ngayon, dapat meron na siyang, ayan. Dapat meron nang lalabas dyan. Teka, on lang natin yung ilaw kasi ayaw mag-focus. Ayan. Ayan. Tingnan natin, nandyan na. Meron ng 78%. O meron siyang 78%. At saka, ito na yung voltage niya. Ano? So ngayon, nababasa na natin ang details mula sa battery. So ito yung ilan sa mga parameters na kailangan natin makakuha sa battery. Yung voltage at saka yung state of charge kung ilang percent na. Okay, thank you for watching.